Hello, welcome to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Good morning and good evening po dyan sa Pinas at sa inyong lahat. Welcome back to Silver Lining. Here, we explore God's Word and its impact on our daily lives. Ako po si Silver and I'm so glad na kasama ko po kayo ngayong araw. Ang daming kaguluhan ang nangyayari sa mundo ngayon. At sa palagay ko, mas gumagrabe pa ng gumagrabe. Ang daming away ng mga politiko na sinasakyan naman ng mga supporters nila. Hindi lang dyan sa Pilipinas, kundi buong mundo. Dito sa Amerika, halatang halata ang pagkakaiba ng mga pananaw. Ang mga may sense at ang mga nonsense. Yung mga natalo, para silang namatayan. They are grieving. Teka, bakit tayo napunta sa grief? Ang introduction ay kaguluhan sa mundo at usapan ng politika. Ganito po kasi yon. Isang gabi, nanonood po ako ng news tungkol sa debate sa US Congress. Yung opening ng congressman is about the 5 stages of grief. Ito po yung 5 stages na yon. Number 1 is denial. Ito yung pagpapanggap na okay lang ang lahat. Things are fine, na maaayos din ang lahat. Number 2, ito yung feeling na may resentment, frustration, or na-hurt ka dahil hindi na-meet ang iyong expectation or yung mga past wounds. Number 3, bargaining. Ito yung stage na nag-iisip ka na sana kung ginawa ko ito, hindi sana magiging ganito. Yung stage na gagawin ko ang lahat, maayos lang ito. Number 4, depression. Ito na yung stage na napakalalim na yung lungkot na nararamdaman mo. Yung iniiyakan mo yung relationship na nasira o yung nawalang mahal mo sa buhay. At nagluluksa sa maari pa sanang magagandang mangyayari, kaya lang wala na. Pagkatapos ng 4 na stages na ito, tsaka palang papasok ang pang-5. Ito'y yung acceptance stage. Ito yung stage na tanggap mo na ang realidad. Ito yung maiisip mo na mag-set na ng boundary. Ito yung mag-a-adjust ka na ng expectation. Panatag na yung pakiramdam mo at ready ka nang mag-move on. Sabi ng congressman, ang mga Democrats, dahil sa tuloy-tuloy na pagkatalo nila, hindi na sila nakasulong. Ang karamihan sa kanila ay nasa stage 1, yung iba ay nasa stage 2 na. Natawa po ako. Pero dahil nga sa nakikita ko ang mga totoong balita, yung hindi fake news, totoo ang observation nila. So, napag-isip na naman ako. Ang grief ay hindi nga pala para lang sa namatayan. Ang grief ay maaari rin ito tungkol sa pagkawala ng mga relationships, pangarap, or even the way things used to be. Pwedeng struggles in relationship, whether it's conflict, distance, o yung inaasahan mong resulta ng relasyon ay taliwas pala sa inaakala mo. Ang mga ito ay maaring magdulot ng grief o matinding kalungkutan tulad ng isang namatayan ng minamahal. Marami sa atin ang nagdaraan ng grieving stage at maaari ring hindi tayo aware. Noong pong namatay ang aking tatay, hindi ko na-feel yung grief o pagluluksa agad-agad. Akala ko malakas ako dahil hindi ko agad naramdaman ang matinding lungkot. Akala ko napaghandaan ko ang pagkawala niya. Akala ko natanggap ko kaagad ang pagkawala ng aking ama. At hindi ko napagdaanan ng grieving stages. Mali pala yon. Hindi pala. Dahil isang araw pagkatapos ng mahigit 2 taon, habang ako'y nagkakandak ng funeral at memorial service ng tatay ng isa naming church member, biglang-bigla ang naramdaman kong emotion. Hindi ko mapigil umiyak na para akong bumalik sa panahon nung inililibing na ang aking ama. Humagulgol ako. Siguro yung mga ibang tao doon ay nag-akalang anak ako nang namatay.
doon ko na-realize na hindi ko namalayan na ako pala ay dumadaan sa grieving stage. Grief and relationships can be really painful because it's often ongoing. Maari mo pa ring makita o ma-interact ang taong iyon na mas mahirap to fully move on. Ang daming nasisirang pamilya dahil sa maling desisyon. Ang daming relationships ng magulang at anak ang nasisira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kahit anak, magulang o asawa ay may kanya-kanyang isip, pananaw at expectation na maaring magkakasalungat. At pag hindi nagkatugma sa inaasahan mong expectation, nagkakaroon ng negatibong kaisipan na nagdudulot ng frustration and worse, maaring mangyari ang pagkakahiwalay ng landas at unforgiveness. Kung dumating ang ganitong punto, lahat ng taong nagdaraan ng ganitong situation ay dumadaan sa grieving stages. Pero kahit ano pang klase ng grief ang pinagdaraanan mo, ang healing comes from processing the emotions honestly, turning to God for guidance, at mag-decide kung ano ang tamang hakbang ang susunod. Pero napakadaling magsabi ng turning to God, ang solution ng lahat ng ito. Okay, maraming advices na makukuha natin sa Bible. Pero paano kung alam mo na ang sinasabi ng Bible pero parang hindi mo pa rin magawa? Let's just say, siguro sa unang pagkakamali, nagawa mo yung tama. You turned to God at naging maayos muli ang relasyon. Pero paulit-ulit pa rin ang nagagawa mong pagkakamali. At parehong pagkakamali na nagpapagrabe ng situation sa relationship. I'm very sure na kahit pastor ka pa na alam mo na kung ano ang nakasulat sa Bible, maaari ka pa ring dumaan sa struggle ng pagkakamali at dahil dito, magkakaroon muli ng problemang katulad noong una at muling nag-cause ng pag-grieve mo. Napakahirap ng ganitong sitwasyon, di po ba? That's a deep and real struggle. Kapag alam na ng isang tao ang tamang hakbang, ngunit patuloy na nahuhulog sa parehong mga pattern na nagdudulot ng grief. This cycle can be frustrating, but I strongly believe that there is hope. I opened up the conversation with my wife at ito ang sinabi niya. Sometimes, repeatedly making the same mistake is a sign of a deeper issue. Maybe unresolved wounds, unmet emotional needs, or a stronghold in one's life. Kailangang i-identify ang root cause of the cycle. Ano ang nagtitrigger ng mga actions na ito? Is it fear, loneliness, insecurity, unmet expectations, or a need for validation? Process it. Sabi sa Psalm 139:23-24, ask God to reveal hidden wounds and begin healing. Pwede mong i-journal, isulat ang mga pagkakataon na ikaw ay nag-flare up, nagpakawala ng emotions. Sa paglipas ng panahon, lilitaw ang mga pattern na nagpapakita ng mas malalim na mga ugat. Minsan, sinusubukan nating magbago sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa tunay na pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng sinulat ni Tina, ang aking asawa, sa kanyang article tungkol sa marami sa atin ang nakakabasa sa Biblia ng maraming beses pero hindi nakikita ang pagbabago sa pagkatao at behavior. Nananatiling walang pasensya, madaling magalit, laging balisa at restless kahit basa ng Bible. Pero tila mailap ang pagbabago. Walang transformation. Bakit? Kasi ang ilang mga tao, ang pagbabasa ng Biblia ay dahil sa obligasyon, relihiyon. Ang ibig pong sabihin ay ang pagbabasa ng Biblia ay isang bagay lamang sa kanilang listahan na dapat gawin. Ang pagbabasa ng Biblia ay isang relihiyosong tungkulin sa halip na isang paraan upang hanapin at makilala ang Diyos.
Kapag ang kasulatan sa Biblia ay nanatiling head knowledge, sa halip na heart knowledge, hindi ito magbubunga ng transformation. Maaring magaling ka sa pagre-recite ng verses, mag-discuss ng biblical theology, at maunawaan mo ang mga doktrina, yet still fail to truly know God and experience His transformative power. Ito pa, kung pabalik-balik ka sa dating sitwasyon, if a relationship or situation consistently leads you back into the same grief, something has to change. Something drastically. Halimbawa, kung ang social media ang nagpapaalala sa'yo sa nakaraan, mag-break ka muna dito. Kung ang ilang mga tao ay palaging naglilid sa'yo pabalik into unhealthy behaviors, mag-set ng firm boundaries. If being alone makes you vulnerable to bad choices, stay connected with strong believers. Sabi nga ni Jesus, if your right hand causes you to stumble, cut it off. Gumawa ng desididong aksyon laban sa anumang bagay that leads to repeated pain. Sa relational problems, tanggapin ang iba't ibang pananaw. Tulad ng sinabi ko kanina, madalas lumilitaw ang hindi pagkakasunduan kapag magkakaiba ang pananaw. Kailangan tanggapin at matutunan na hindi palaging nakikita ng mga tao ang mga bagay na nakikita mo at sa paraang ginagawa mo. Sa halip na ipaglaban mo ang akala mo tama, tumuon sa pangunawa at pagmamahal mo sa kanila kung nasaan sila at kung ano ang nakikita nila. Sinabi rin ng aking asawa, quit fighting to be right and lose relationships. Minsan, sa mga conflict, sumasabog ang ating emosyon sa pagpapatunay na tama tayo, na nakalimutan natin na hindi natin sila kalaban. Nakalimutan natin ang bigger picture, ang peace, ang pagmamahal, at pagkakaunawaan. Binanggit sa Biblia sa Proverbs 15:1, ang malumanay na sagot ay pumapawi ng puot, at ang masasakit na salita ay nagdadagdag ng galit. Sometimes, letting go of the need to win an argument allows for healing and deeper connection. Kung dumadaan tayo sa grief, we are not meant to fight these battles alone. Maghanap tayo ng isang mature na Kristiyanong kaibigan, mentor o pastor na maging accountability partner. Yung magbabantay sa'yo para panagutin ka sa maari mong balikan na hindi mo na dapat balikan. Sabi sa James 5:16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Ang problema kasi, mahirap maghanap ng mapagkakatiwalaang maging accountability partner. Pero, kailangan itong gawin. Ito pa ang huli kong masasabi na dapat nating tandaan. Healing is a journey, not a destination. Hindi mo maaayos ang lahat overnight. Some days, feeling mo may progress at sa iba, pakiramdam nila ay pabalik sa dati. Kung ganito ang nararamdaman mo, huwag sumuko. Laging may hope. God is patient and He is working in you. Amen po ba? Kung na-encourage po kayo sa ating mensahe ngayong gabi, pa-share naman. Baka merong kailangang makarinig nito. Someone who needs guidance and hope. I-share ang ating video at makinig sa kabuuan ng ating episode. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Kung meron kayong prayer request o katanungan, i-private message niyo lang po ako. Sa inyo pong mga nakaranas ng ganitong sitwasyon, samahan niyo po ako sa panalangin. Gawin po nating personal ang ating panalangin. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, thank you for your love and patience with me.
In the midst of emotional struggles, give me peace. In my relationships, help me to love with grace and wisdom. When I struggle in my spiritual walk, draw me back to you. Strengthen my heart, Lord. Renew my mind and guide my steps each day. I surrender my burdens to you, trusting that you are working all things for good. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng encouragement sa inyong lahat. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Yan po ang ating episode ngayong gabi dito sa Silver Lining. Laging tandaan, let's not just believe in God. Let's live for Him. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye. God bless. Remain steadfast in your faith and Shalom.